Hello mga kabesh! Ang dati naming Chief of Hospital, Tarlac Provincial Hospital, one and only Dr. Rick Ramos! Utusan na. Yan. Kumusta po kayo ngayon after nag-retired kayo bilang Chief of Hospital ng Tarlac Provincial Hospital? Ito, salamat sa Diyos, buhay pa. Si serbisyo pa. Serbisyo pa, no? Nakakatulong pa. Nakakatulong pa. Alam niyo po, siya po ay isang cancer survivor. Ay, nakaka-inspire, nabuhay pa rin siya ngayon. Kumusta po yung pinagdaanan niyo? Kung makaka-cancer ka, ang kalaban mo una, higit sarili mo. Takot, nervyos. Importante, pag may cancer ka, tanggapin mo kung anong sitwasyon yun. Huwag tatalikuran. Parang buhay lang yan, di ba? Kung ano yung meron sa moment na to, doon ka mabubuhay. Kung mo inisip yung darating, yung nakaraan. Kasi ito lang yun eh. The present gift. Yes. Paano mo nilagpasan lahat ng mga pagsubok na ito? At tiwala sa Diyos, sa kapwa, pagmamahal ng pamilya, mga kaibigan. Ang dami mo na yung tagadasal eh. Tingnan niyo po akala kasi niya. in-announce ko kaagad eh, may cancer ako, so mga kilala, pati mga naiinis pinagdadasal ako. So ilang taon po kayong nagkasakit ng cancer? Anong ilang taon? Ilang taon yung... Ano nagka-cancer ako? Oo, ano nagka-cancer ka? 15 years na. 15 years na. 2010. And now you're survived. And now I'm still alive. Para kausapin mo dito sa vlog mo. Cancer-free ka na? Matagal na. Matagal na. Lahat naman tayo, warning sa mga nakikinig. Lahat tayo ngayon may cancer. Depende lang yan sa immune system mo na lumalaban para patayin yung mga cancer cells. At nakadepende yan sa pagkain na wasto. Ano po ang mga pagkain na wasto? Yung pagkain mahirap, yun ang wasto. Talaga? Oo. So, Gulay. hindi steak? No. Na pinapangarap ko pero hindi ko kayang kainin. Ano po yung mga pagkain na yun na Karamihan for 15 gulay. years? Gulay. Oo. Talaga? Tsaka iwasan naman matatamis. Naku. Importante, higit sa lahat. Papaliwanag ko lang, okay ba? Mas maganda. Yung buhay, hindi hawak yan ng doktor, hindi hawak ng siyensya, hindi hawak ng gamot, wala sa hospital, wala sa lugar. Kung ikaw ay mananampalataya, naniniwala ka sa Diyos, isa lang may hawak niya, Diyos lang. Eh Dok, ba't pa kayo nanggagamot? Para tulungan lang yung tao na may sakit na magkaroon ng healthy life. Not to avoid death, but to have a healthy life. Alam mo, or a na-inspire. functional life. Yes, na-inspire ako sa iyo pagka sinasabihan mo ako lagi, pag nagkikwentuhan tayo ng matagal. So ano pang masasabi mo sa mga taong dumadaan ngayon sa ganyang problema? Magpakatao. Talaga? Oo. Tanggapin mo na tao ka. Ang tao kasi dapat alagaan ng sarili. Pagpapakatao. Yes. Hindi mo inaasa sa iba. Dahil lahat ng biyaya nasa tao na eh. Kung ikaw ay naniniwalang may Diyos, di ba? So proud of you, so proud of you. Kaya At sa lahat ng tinatanong ko sa buhay, bakit hindi ka sumusuko? Ano susukuan mo? Buhay ka eh. Pagkasama mo ang Diyos, anong susukuan mo? Buhay ka pa. At saka paalala lang sa lahat. Ang buhay ay ikaw ang magdidesisyon. Walang pwedeng magdesisyon para sa iyo. Sila suporta, tulong, inspirasyon. But more than that and beyond that, you decide to choose the kind of life you have. Kung magpapakatao ka, di sa Diyos ka. Kasi galing tayo sa Diyos, di ba? Yes. Parang sabi ni Rizal, yung hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paruroonan. Saan ba tayo galing? Siyempre kay Lord. Sa Diyos. Yes. So, saan ka babalik? Kay Lord. Sa Diyos. O kung hindi mo tanggap yun, nagaling ka sa Diyos, saan ka pupunta? Wala.
lost, confused. Yan ang issue ngayon. Maraming confused sa buhay. Nakalimutan kasi magpakatao. So, thank you very much. Let's go. Eileen, maraming salamat din, Thank you so much. Sabihin mo, bye ka, Besh. Bye, Kabes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Cancer-free. Yes, I survive. Wish you the best. Yes, I survive.